Di ba, pumalagpo ang Palasyo Malacanang doon sa kumakalat sa social media na di umano'y medical record ni Bongbong Marcos. At kalauna naman, sinigundahan ng St. Luke's na hindi daw yung totoo. Peke daw yun. Gawa-gawa lamang daw yun. So, parehas po ang testimonya nitong dalawa, Malacanang at St. Luke's. Peke! Hindi totoo. Yan. At kung hindi ako nagkakamali, sa mga pagkakataong ito, di umano, pinaiimbestigahan na ng Palasyo Malacanang kung sino-sino itong mga nagpapakalat nitong di umano'y peke na medical record ni Bongbong Marcos na galing sa St. Luke's. Kasi nga, peke yun, sabi nila mga kababayan. Kaya nagpapaimbestiga na naman sila na para bagang meron na naman silang gagawing panibagong hakbang. Walang iba, kundi itong kanilang laging pananakot sa ating mga DDS na kakasuhan kayo. Oo, walang sinabi na kakasuhan yung mga nagpapakalat. Pero bakit nila pinaiimbestigahan? Hindi kaya humantong yan sa kasuhan na naman, mga kababayan, sa mga nagpapakalat? Dahil nga, fake news nga daw ayon sa Palasyo Malacanang. Pero ayon naman po kay Attorney Sal Panelo, mga kababayan, hindi ang mga DDS ang nagpapakalat ng fake news. Kahit na libo-libo na ang shares nung sinasabing medical record ni Bongbong Marcos, kundi mismo ang Palasyo Malacanang daw ang gumagawa ng fake news. Ito po yung video niya. Panoorin po natin mga kababayan. Pero bago ko po simulan, makikisuyo lang po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo po kalimutan, paki-like at paki-share po nitong video. Maraming salamat. Makikisuyo lang. Ito na. Panoorin na kaagad natin ang paliwanag ni Attorney Sal Panelo. Bakit niya sabing Malacanang ang gumagawa ng fake news? Malacanang, kayo pala fake news eh. Lakas yung manakot. Ito na. React ang Malacanang dahil daw may kumakalat na medical report kung saan inilalahad doon yung sakit niya. At syempre, yung sakit na nakalagay doon, hindi ordinary sakit. Marami sakit eh. Malala ang sakit. Tapos, tinatangis na. Sabi niya, mga fake news. Sino ba lumika ng fake news? Kayo! Bakit? Bakit kayo ang lumika ng fake news? Hindi nyo inilalabas ang medical bulletins ng presidente nung yan ay dinala sa ospital. Ito ang naging pahayag ni Atty. Salvador Sal Panelo kasunod ng pagkalat sa social media ng isang medical record mula sa St. Luke's Hospital na may kaugnayan sa malubhang kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang paglabas ng naturang medical record ay kasunod ng pagkakaospital ng Pangulo na kadaunan ay inamin mismo ni PBBM na nagkaroon ito ng diverticulitis. Ani Panelo, kinakailangan na maging transparent ang Malacanang kung ano ang totoong kalagayan ng Pangulo para di na magkaroon ng mga haka-haka at mabigyan linaw ang tanong ng taong bayan. Ang sambayan ng Pilipino ay may karapatan na malaman kung ano ang kalagayan ng presidente ng bansa. Itinatago ninyo eh. So, anong gagawin ng mga iba? Ayan. Either nakakuha sila ng medical report doon na inilalabas nila, na tinatanggi nyo, o kaya naman sa pamamagitan ng chismis. Para kay Panelo, ang tanging paraan para matigil ang pagkalat ng mga fake news ay ang pagbibigay ng pahayag ng tanggapan ng Pangulo at tanggapin ito kung ano man ang magiging reaksyon ng taong bayan. Ano ang solusyon? Simple lang ang solusyon. Kung ano yung medical findings, ilabas nyo sa bansa. Para kung maluba ang kalagayan, ang sambay ng Pilipino, yung mga gusto sa inyo,
ay magdasal, manalangin. At yung mga ayaw naman, manahimik na muna kayo. Dahil pagdating sa kalusugan ng isang tao, mali naman yung ipagdarasal natin na mamatay na. Hindi po ba? Kailangan palusugin mo para panagutin mo kung ano man ano man ang mga ginawa niyang kamalian, mga pagwalabag sa saligang batas, ang pag-aapi at ang pagbibinggansa ay panagutan niya. Yun yun! Malacanang di umano ang gumagawa ng fake news kasi ayaw ilabas ang tunay na resulta ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Ayon po yan kay Attorney Sal Panelo. Bakit nga ba ayaw ilabas ng Malacanang ang totoong kalagayan ni Bongbong Marcos? Karapatan nga nating lahat yan Ang bihira naman itong Malacanang na ito. Bakit yung tinatago sa publiko? Kung totoong malala na ang kalagayan ni Bongbong Marcos, sabihin nyo naman. Huwag nyo naman pong itago, mga madam at sir. Huwag nyo hahayaan na mag-leak. Saan man galing itong mga balibalita? Kayo na mismo. Ang magsabi ng katotohanan. Kapag ka merong lumabas, sasabihin ninyong peke. Tapos, paiimbestigahan ninyo. Pero kayo mismo, hindi nyo inilalabas. Parang natatakot lang kayo dyan sa Palasyo Malacanang na humalili muna ang Vice Presidente. Bakit? Natatakot ba kayo na mabutingting tawag nito? Mabusisi ni BP Inday Sara yung mga tinatago? Kasi siguradong gagawin ni Inday yan. Kung siya pansamantalang hahalili kay Bongbong Marcos bilang presidente, malalaman siguro ng taong bayan kung ano pa ang mga baho ninyong hindi pa nalalaman namin. Kaya ayaw ninyong sabihin ang tunay na kalusugan ni Marcos. Siyempre, nasa saligang batas yan na kapag hindi pa kayang mamuno ng isang presidente, ang hahalilipan samantala, yung kanyang pangalawang pangulo. Pero ayaw ninyong pairalin ang nasa batas. Kayo talaga, binabali niyo ang batas. Hindi ninyo sinusunod. Binabaliwala ninyo ang boses ng taong bayan na siyang nagluklok sa inyo para maging presidente ka, Marcos. Sa bansa, tandaan mo, ang kapangyarihan mo, galing yan sa taong bayan. Humingi ka ng tulong noong 2022 na iboto ka, suportahan ka para manalo ka. Ibinigay yan ng taong bayan sa iyo. Ngayon, isang simpleng kahilingan lang ng ating mga kababayan na ilabas ang tunay na resulta kung ano man ang kalagayan patungkol sa kalusugan mo mismo, Mr. President. Ayaw nyo pong ilabas. Napakaramot ho ninyo. Pinagdadamutan ninyo ang taong bayan sa katotohanan. Hindi ho maaari yan. Sir, sana naman mapag-isip-isip po ninyo yung totoong resulta kung ano meron kang sakit, ilabas nyo na. Maliban dyan, merong isang doktor na magpapatunay na yun talaga ang sakit mo. Kung ano man ang nakalagay sa medical report, yun talaga. Patutuhanan na isang doktor. Hindi yung ikaw lang mismo, Mr. President, ang magsasabi kung ano kalusugan mo. Sasabihin mong okay ka, pero kitang-kita naman sa itsura mo na nauupos ka na parang kandila. Hindi ba, mga kababayan? Walang doktor. Ang doktor mo si Jose Claire Castro. Kunwari, gumagawa pa kayo ng senaryo, kamusta na po kayo, Mr. President? Okay lang po ba kayo? Okay naman ako. Okay na ako ngayon. Nagalingan ng doktor ko di ba? Pinagluloko lang ho nila tayo. Napakadali pong sabihin na okay lang siya, mga kababayan. Sabihin lang niya na, okay lang naman ako. Pero, ang katotohanan, loob ng kanyang
katawan, baka magang-maga na, nagnanana na. O, di ba? Walang medical report na pinapakita sila eh. Paano tayo maniniwala? Na totoo, na okay siya. Kung hindi na po kayo okay, Mr. President, kung talagang pakiramdam nyo na hindi nyo pa kayang pamunuan yung ating bansa at higit sa lahat, hindi nyo pa kayang gampanan yung pagiging Pangulo mo, tawagin mo muna si VP Inday Sara. Siya muna hahalili sa pwesto mo. O ngayon, kung meron kayong tinatagong baho, tatakot kayo na baka malaman ni VP Inday Sara kung sakaling siya ihahalili sa iyo, ayan nga, magiging dahilan. Hindi nyo nga siguro pauupuin si Inday pansamantala. Hindi naman aagawin ni VP Inday Sara yung pagiging presidente mo. Ikaw pa rin naman, hahalili lang siya. Dahil nga, meron nga kayong sakit. Ano masama doon? At higit sa lahat, nasa saligang batas naman yan. Hindi nyo pwedeng baliin ang batas. Nasa batas yan. Kahit nga lang lagnatin ka ng halimbawa, 1 linggo, hindi mo kaya pamunuan, hindi ka makatayo, hindi mo kaya pamunuan ng bansa. Dahil talagang mistulang bedridden yung pagkakalagnat mo. Halimbawa lang yan dapat nga si VP Inday Sara na ang aanalisis sa mga panahon na yan O kahit yung mga travel mo abroad, kung kani-kanino mo ipinapasa, kung sino-sino lang ang umahalili, dapat nga si VP Inday Sara pero hindi mo ginagawa. Di ba? Na para bagang meron kang tinatago. Na halimbawa, kapag si VP Inday Sara ang halili sa'yo, marami siyang makakalkal na mga baho ninyo dyan. Totoo ba yan, Mr. President, na meron kayong baho? Sabagay, mga kababayan, hindi na po nakakapagtaka yan. Sa napakalalanga ng korupsyon na nangyayari sa ating bansa ngayon, maaaring meron nga. Hindi ko sinasabi na meron talaga, pero maaari, di ba? Posibleng perfecto, malinis,